Tingnan nito mga kalutso. Ganito lang pala sila gumawa ng styrofoam mga kalutso. Yan, gawin niya ng styrofoam yung mga kalutso. May mga salaan sila doon sa lobo. Diyan iniipon yung tapos may takip pa mga kalutso. Tinatakpan ng kwadrado. Yan. Tapos yung kung binuksan ng mga kalutso, tigas na yan, buong buo na yung styrofoam na isang buong styrofoam kwadrado na mga kalutso. Rectangulo ng forma yan, i-slice na naman niya mga kalods, mga prosesyo dyan sa naman kabila naman nilalagay nila yun yung mag-i-slice siguro na sa mga 4 inches kapal nyan maka-slice na tapos na mga kalods ganyan ang paggawa pala ng panoorin nyo ito mga kalods ganito lang pala gumagawa sila ng gulong mga kalods. Ito yung gulong sa mga parang sa mga kabayo mga kalods. Yan yung rim sinusunog nila mga kalods, tapos yan yung kakabit nila doon sa kahoy na rim yan mga kalods, sinusunog nila binubusan ng tubig saka pinupukpok nila para magiging mahigpit, sisikip talaga doon sa kahoy na hulmahan yan tapos mga kalods yan inayos nila para yan naman ang papasukan naman ng guma gumang-gulong, magsisilbing gulong yan mga kalods. Yan naman umano na yung mga kalods, pukpuk yung mga kalods hanggang mapaikot na yung tiba yung mga kalods, kahit masundot pa ng mga bubugan hindi yan kasi wala namang hangin. Tingnan mo ito mga kalods napakatakaw na ibon ito mga kalods ito talaga tingnan mo mas matakaw pa sa aso mga kalods hindi yung aso nga hindi pa nakakain ng isang bisis so sa kanya ilang piraso ng nalunok mga kalods napatingin na talaga yung aso biruin mo ganun katakaw na isda tong ibon na to. Anong klaseng ibon na to? Ito yung magaling manghuli ng mga isda ayun so grabe katakaw kumain ng isda grabe, ilang piraso na yung nalunok hindi pa rin nabusog ubos na isang planggandang isda ay yung mga manok, walang magawa yung mga manok ubos talaga yan grabe. Tingnan mo ito mga kalods napakahabang mga paa itong mga sisyon ito mga kalods anong klaseng ibon kayo ito mga grabe haba ng mga galang